Magandang araw mga boss. Tingnan nyo at pakinggan nyo kung ano narinig yung sira nito. O di ba? Auxiliary fan motor ang diferensya niya. Nasa pagawaan na sila. Ang problema, humihingi sila ng estimate kung magkano magagastos. Siyempre naman importante 'yon. Kasi paano kung wala kang budget, mamaya kulang yung ibabayad mo, di ba? Dapat humingi ka talaga ng estimate kung magkano ang babayaran mo. Kaya lang, ayaw nila magbigay. Ang katwiran ng gagawa, dapat daw kalasin muna. Kaya ang ginawa ng customer, nag-back out na lang siya. At nagkataon naman na kontak nila ako at naikwento sa akin na ayaw nga sila bigyan ng estimate kung magkano magagastos. At yung problema na sa sakyan nila is hindi na sila maka-andar na malayo dahil nag-overheat na rin. Dahil nga sa sira na itong auxiliary fan motor niya. Dahil holiday naman at malayo pa yung uuwian nila sa Tagaytay pa, kaya pinagbigyan ko na lang. At madali lang naman tanggalin ito. May sakit pa rin mga boss sa motor, tinanggal ko, nakita nyo. Tapos ito naman sa motor pan niya or fan blade, meron niyang number 8 na nut. Kailangan mo tanggalin itong motor pan niya para matanggal mo itong motor dito sa housing ng auxiliary fan mo. Pag natanggal mo na yung number 8 na nut, ugay mo lang itong fan blade mo, matatanggal na yan. O, di ba? At dahil meron pa yan 3 screw, gagamit ka naman dyan ngayon ng Phillips screw. Para totally matanggal mo na itong papalitan mo na motor pan. Yung ganong ingay at ikot na gegewang-gewang, palitin na talaga yan. Wala na talagang remedyo dyan mga boss. Sigurado pag ganyan, lumaki na yung butas ng bushing yan. At dahil nga sa request ng may-ari, gusto nyo rin makita kung paano nangyari yun. Wala nang problema sa akin, pakita natin. Naging ugali ko na yan eh. Kapag gusto tignan ng customer kung paano nasira, pinapakita ko talaga para may alam din siya. Sabi nga, di ba, kung totoo naman talagang sira, bakit ka mangangamba? Parang ganito lang yan eh. Halimbawa, nagsasalita ako, tapos medyo may tinatamaan na gumagawa ng mali. Tapos may magre-react. Bakit daw nagpaparinig ka? Bakit kang naninira? Hindi paninira yung totoo mga boss. Hindi paninira yun. Nasasaktan ka lang kasi ginagawa mo mali. Yun lang ang totoo nun. Unang-una, bakit ka magre-react? Hindi ko naman binanggit yung pangalan mo. Lagi mong tatandaan, hindi lahat ng may sasakyan may pera. Kaya pangit pag yung kapwa mo nasiraan tapos niloko lang. Gaya nito, di ba? Ayaw ibigay yung estimate. Paano kung malaki singilin sa kanya? Ikaw mag-aabono pag kinulang sa pambayad. Mag-isip ka rin bago ka magalit sa akin. Balik na nga tayo sa trabaho. Kung papansinin niyo mga boss, ayan, ipinasok ko sa loob ng bushing niya. Ayan, di ba? Kaya gumigewang-gewang, malaki na yung butas ng bushing niya. Kaya umingay at humina na yung pag-ikot ng LC, doon na siya nagsimulang mag-overheat. O, ito na yung bago, tama na yan. Sa pagkabit naman ng bago mga boss, kung paano niya lang tinanggal yung dating position ng motor, doon nyo rin siya ibabalik. At kung hindi nyo kayang tandaan yung position, lagyan nyo na lang ng marka. Ganun lang kadili yun mga boss. Tapos ilagay nyo na itong 3 screw nya. The best na kamayin nyo muna yung pagkabit ng screw para sigurado kayo na hindi kayo makaka-loose thread. At pag okay na, gumamit ka na ngayon ng Phillips screw. Higpitan mo yan ng maigi hanggat maaari hindi pwedeng may kalugyan. Dahil nakasalalay sa mga kamay mo yung maayos na pagtatrabaho. At pag okay na yung pagkakahigpit ng mga screw mga boss, ang susunod mo dyan gagawin, ito namang fan blade nya or itong motor pan. Sa pagkabit ng fan blade mga boss, kung mapapansin nyo, di ba? Meron niyang guide. Ang style niyan parang pa half moon. I-shoot mo siya para maganda yung pagkakalapat. Pag hindi maganda yung pagkakalapat mo yan mga boss, gigewang-gewang yan pag umikot. Kaya siguraduhin mo na maganda yung pagkakasipat mo. Kumbaga, shoot, kaloy! At syempre dahil nailapat mo na o ilagay mo na yung nut na number 8 tsaka mo higpitan ngayon ng socket threads mo. At kung makikita nyo, tinis ko pa rin yan, baka mamaya may sayad. Dapat free wheel yan, ayan, maluwag siya pag inikot. Tapos pwede mo na siya ngayon ikabit. Yan tinuturo ko, ayan yung pinaka-guide niya dito sa baba. Itutusok mo yan mga boss. Diyan sa ituturo ng kamay ko, ayan, dyan mo siya itutusok. Dalawa yan mga boss ha, ayan yung isa, tapos ayun yung isa, yun yung hinawakan ko. I-shoot mo lang dun yun mga boss. Tapos dito naman sa tagiliran ng radiator mo sa taas, itutulak mo yan, ididikit mo siya. Meron naman nakaabang na clip dun. Pag na-shoot mo siya, bubuka yung clip. Sana mga boss naiintindihan yung sinasabi ko. At pagtatanggalin mo naman yung auxiliary fan, dahil hindi ko nasabi kanina, dahil plastic lang naman yung lock, pagdikitin mo lang, tapos ilusot mo na dito sa butas itong auxiliary fan mo, matatanggal mo na siya. Isum mo para makita mo mga boss, ayan o, sa may taas lang. At pag okay na pagkakalapat, o ilagay mo na itong socket wire ng auxiliary fan mo, para mamaya gumana pag pinagana mo yung aircon. Saka mo ngayon isunod itong upper radiator hose mo. Basta lagi mo lang tatandaan, lahat ng tinanggal mong parts, kung paano yung forma ng dati niyang position, dun mo siya ibabalik para hindi ka magkamali.
Pag nailagay mo na yung upper radiator hose o gamit ka ngayon ng plier para dito sa clamp, siguraduhin mo lang balance yung pagkakabit mo ng mga clamp niyan para hindi siya magkaroon ng leak. Pag okay na, pwede ka na ngayon maglagay ng tubig dito sa radiator mo. Tapos isunod mo na itong coolant reservoir mo. Meron talagang pwesto na paglalagyan yan mga boss, itutusok mo lang yan. At huwag mong kalimutang ilagay itong hose dito sa radiator. Tapos ilapat mo yung pagkakalagay mo ng takip ng reservoir mo dito sa coolant. Siyempre pang pinali mo na dyan itong radiator cap. Tapos pwede na nating paandarin. Start na. O di ba? Okay na siya. Wala ka nang marinig na ingay. Kasi nga hindi pa nag-on ng aircon. Masyado ka na excited. Ipa-on natin yung aircon. Tapos ilapit natin itong camera para makita natin lahat. Kung makikita nyo, okay na yung ikot ng LC. At hindi na siya gewang-gewang. Wala na ring ingay. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat ulit sa inyo.